Pero parang malungkot sila, ma'am. Hindi natin ang tracing back to history. I'd like to start with the conclusion or final message of Sultan na solution siya to the problem. Tracing back to the history. The first religion to regulate marriage is Islam. Pre-Islamic history, pre-Islamic era, wala namang isang asawa lang eh. Diba? Ano ka? Say fighter ka. May asawa ka. Bumusob kayo. May asawa ka. May asawa ka. May asawa ka. Yung asawa mo, iniwan mo sa bahay. Inasawa ni pare. Inasawa ni ano. Pag nanganak, hindi mo alam kung sa'yo. First to regulate marriage is Islam. Sinabi ng Islam hanggang 4 na. Diba? King Solomon. Ilan yung asawa niya? Thousands. Plus concubines. Diba? The first to regulate marriage up to 4 lang is Islam. Okay. We start with that. Balikin natin yung Muslim before, versus culture. Yung Muslim, parang Katoliko lang. Katoliko kang Batanggenyo, Katoliko kang Pangasilense, Katoliko kang Bulakenyo, taga Mindoro, taga ano. Lahat kayo Katoliko, pero depende sa culture. Okay? Yung Muslim, pag nagkamali, yun yung pagiging tao niya. Pagiging kung ano yung tribo niya. Hindi siya pagiging Muslim niya. Parang Katoliko, if you do not follow the 10 Commandments, you are not being a good Catholic. If you are a Muslim, you're not following the teachings of Islam, you're not being a good Muslim. But, ibig sabihin ba, hindi ka good Muslim, hindi ka good Catholic, dire-diretso mo na, syempre hindi, diba? You always find your way towards the mercy of God. Okay? Linaw sa atin yun. Balik Islam. I'd like to add kung ano yung sinabi kanina, it's voluntary. Okay? You're born in this world, in the Muslim perspective, na Muslim ka. Kaya babalik ka kung saan ka galing, which is Islam. Kaya tinawag yung Muslim rebirth or balik Islam. Ano yung effect nun? Legal requirements. Ano yung magiging effect nun? Para makonect natin dun sa pag-asawa, no? Kaya lang babalik tayo, ma'am, sa hindi lang puro sa guys, no? Babalik tayo sa inyo, no? Mamaya. Dito muna tayo sa kanila, no? Kasi kanina, tawang-tawa sila, Major Monte, pero parang malungkot sila, ma'am, eh. Baka gusto nila yung sa ano yung effect nun? May asawa ka ngayon. Nag-convert ka, Muslim. Regardless kung ano intention mo. Kami, si Major Maunday, Director Johnny, the Muslim Community, and Sultan Kokoy, di namin nakikita kung ano yung nasa puso mo. Diba? Yung God lang yung nakakita. What is your intention in converting to Islam? Wala kami sa posisyon para i-judge ka. Lumapit ka kay Director Johnny with the intention of converting to Islam, tutulungan ka nila para ma-convert. Pero hindi nila tatanungin kung ano yung intention mo. Kasi God lang yung may alam. Innamal a'malu binniyat, sabi sa Quran. Sabihin, lahat ng actions mo starts with the intention, niyat, okay? So yung intention mo, your faith is always between you and your God. Okay? Then sa faith na side. Balik tayo sa legal requirements. Kasi nga, pulis ka, may asawa ka, at na-convert ka to Islam. Ibig sabihin, converted ka na to Islam. Ikaw, sinasabi ko hindi yung marriage mo kay first wife. Kay wife lang pala kasi wala ka pang second wife. No? Yung marriage nyo kay wife mo is hindi na-convert or si wife mo hindi na-convert. Ikaw lang yung nag-convert. Muslim ka, pinahil sa PSA, si Sir Bandong, Muslim. Bro, Major Maunday, Muslim na ako. Pwede na ako mag-asawa ng 2, 3, 4. Kaya ko naman eh. Okay? Ano ba requirements? Sabi ni Major Maunday, tawag tayo sa kaibigan ko, si Kuya Datu. Sasabihin ko sa iyo, ito sabi ng korte. Sabi ng batas, you submit your intention before the court. Submit ka ng intention mo sa korte, sasabihin mo, Court, gusto kong mag-asawa. Okay? Mag-asawa ko.
Sasabihin ng korte, sige, titingnan natin kung pwede o hindi. Capacity. Diba? Pangalawa, pag pwede ka, based on your capacity, pwede ka sasabihin ng court, okay, pwede kang mag-asawa. Sasabihan namin yung wife mo. Okay? Ngayon, sinabihan yung wife, nagpakasal ka. Kasi nga, pwede, sabi ng korte, di ba? Ngayon, kinasal ka na, hindi mo kinonvert yung marriage yung dalawa, or yung asawa mo hindi nag-convert, at tinuloy mo yung pagpapakasal mo, pare, bigamy ka. Diba? May Supreme Court ruling ngayon, it says bigamy. Kung gusto mo mag-asawa, regardless of the intention, kasi nga sabi ko nga sa inyo, wala kami sa posisyon para question about your intention. Kailangan mag-convert yung kasal mo saka yung wife mo to Islam before you can remarry. May ano kasi yung certificate of marriage sa Islamic rights. May personal kaming template na may marriage order, no? 1, 2, 3, 4 nakalagay na. So unlike sa civil, na isa lang, tapatan na. Sa Muslim law, 1, 2, 3, 4 talaga. Married ka no, 1, pangatlong tatlo. So, kailangan mo muna i-convert yung marriage nyo sa first. Kaya nakasmile na sila, ma'am, di ba? May habol po yung mas talaga. I-convert mo muna. Ma'am, papunta na tayo doon. Nagsisimula pa lang. Naiintindihan yun, di ba? So, kailangan yung marriage nyo, pati si wife mo, i-convert mo to Islam bago ka makapagpakasal ng pangalawa, pangatlo. Hanggang 4 lang, sir, ha? Huwag mo na nagkitagan, 5, 4 lang. Okay, naiintindihan yun. And, ano yung requirements para magkaroon ka ng, para pwede, sabi sa Quran, totoo yung sinasabi ni Kuya Sultan, you are allowed to marry 2, 3, hanggang 4. Okay? Kung hindi mo kayang ibigay yung justice, better 1. Balik ka sa isa. Isa lang. Justice. Okay? And, kung sakaling kaya mong ibigay yung justice, magkaasawa ka in this particular order. Number 1 priority mo is balo. Number 2 is yung divorcee, hiniwalayan ng asawa. Pangatlo is dalaga. Okay? Hindi dahil pinayagan ka, this is in particular order kung gusto mong ma-achieve yung tamang pamamaraan para makapag-asawa. Okay? You have the option naman na sundan o hindi. Pero para makuha mo yung tamang pamamaraan. Hindi dahil nakakita ka dyan ng 18, 17 years old, papakasal ka na. Kasi may bagong batas ngayon. Even among the Muslims, below 18, pag pinilit mong ipakasal, parents mo, kaso. Okay? Before kasi, under Islamic law, 14, 15, as long as meron na siyang menstrual cycle, pwede na siyang ikasal. Okay? Kasi na-reach na niya yung age of puberty. Under the law, 18 yung age of maturity. Under Islamic law kasi, ang basis ng age of maturity is the menstrual period. Ngayon, with the new law sa Philippines, passed sa Senate ni Senator Ontiveros, 18 yung marrying age. Pag kinasal natin, yung mga anak natin, tayo, as parents, tayo yung makukulong under that law. Okay? Yun yung requirements. Ngayon, gusto kong bigyan ng pansin yung justice. Okay? Bihira lang kasi yung sultan na kaya yun. Justice, medyo mabigat yung justice, ha? Okay, sabihin natin granted lahat ng yun, you have 4 wives ngayon. Okay? You have 4 wives. Siyempre, normally, yung first wife mo, kasal na kayo for 20, 30 years. Di ba? Hindi pong malayo pa lang, amoy pa lang, alam mo na yun, siya na yun. Kaya lang kilala mo na siya. Di ba? Alawa, pangatlo, yung pang-apat na wife mo, syempre hindi ka rin papakasal ng ka-age lang ng first wife mo. Most likely, it's 20, 21 years old. Diba? Ngayon, yung schedule mo ngayon, nahati mo ngayon into 4. Diba? Say for example, kasama mo yung first wife. Kasama mo si first wife. Pero,
naisip mo si